Kaugnay po niyan, alamin na natin ang update sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 43rd ASEAN Summit mula sa Jakarta, Indonesia. Ihahatid yan ni Alan Francisco live. Angelique, ang 26 ASEAN-China Summit ang unang event ngayong araw na dinaluhan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang ilang ASEAN leaders. Dito yan sa nagpapatuloy na 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Si Chinese Premier Li Qiang ang nanguna sa delegasyon ng China. Sinabi ni Chinese Premier Li Qiang na anuman ang international situation na natiling close ang komunikasyon at nire-respeto nila ang isa't isa. Ang China aniya ang unang bansa na nagtaguyod ng strategic partnership sa ASEAN. After nyan, Angelique, ay naganap naman ang ASEAN Republic of Korea Summit na susundan ng ASEAN-Japan Summit na ongoing na sa mga sandaling ito. Today din ay may schedule na ASEAN-US Summit. Kagabi nga ay dumating dito sa Jakarta si US Vice President Kamala Harris. Kahapon ay dumating din si Canadian Prime Minister Justin Trudeau dito sa Jakarta para yan sa ASEAN-Canada Summit. Angelique, mabanggit ko lang rin na kaninang umaga lang rin ikatatapos lamang ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau. At mamayang gabi ay magkakaroon naman ng gala dinner at hosted ito ni Indonesian President Joko Widodo. Angelique, nagkaroon ng pagkakataon, kagabi to actually na makausap ng media si Philippine Ambassador sa United States na si Babe Romualdez at kinumpirma niya nga sa media na dadalo si Pangulong Marcos sa November sa US sa magaganap na APEC Summit. Angelique. Okay, so Alan, ano naman ang naging response ng ASEAN sa mga inilatag ng Pangulo, partikular na sa conduct ng mga bansa dito sa West Philippine Sea? Oo. Angelique, hindi ko masyadong narinig ng kumpleto yung question. Can you please repeat it? Okay, sa pagpupulong ng Pangulo at sa kanyang mga pahayag kahapon at kanina, ano ang naging pagtugon o response ng mga ASEAN countries patungkol pa rin sa conduct ng mga bansa sa West Philippine Sea? Oo. Angelique, malinaw yung posisyon ng ASEAN na dapat itaguyod ang mapayapang pagresolba sa pinag-aagawang teritoryo. As far as I understand, nagsalita ang Malaysia sa bagay na yan bukod kay Pangulong Marcos. Hindi lang kasi ang Malaysia at ang Pilipinas at ang China yung nagasabing claimant niya, kundi yung iba pang mga bansa. Halimbawa dyan, yung bansang Vietnam. So yun naman, yung talagang gustong mangyari ng Timog Silangang Asya. Yung samahan ng mga bansang yan na isulong yung kapayapaan, iwasan na mapalala pa yung sitwasyon. Kaya naman si Pangulong Marcos, gaya ng aking na-report kanina, ay yan din yung puntirya o yung pinakasentro na hanggat maaari ay hindi na lumalapa yung sitwasyon sa pinag-aagawang teritoryo. Angelique. Alright, maraming salamat, Alan Francisco.